Nanginginig ang cellphone sa ibabaw ng makintab na mahogany table, isang marahas na paggambala sa nakabibinging katahimikan ng boardroom. Walang sino man sa mga miyembro ng board ang gumalaw. Ang lahat ng mga mata ay nakapako kay Ricardo, naghihintay ng kanyang senyas. Ngunit ang mga mata ni Ricardo ay nasa screen ng kanyang telepono. Yaya Helen. Isang pamilyar na pagkayamot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag ang yaya ni Leo maliban kung ito ay isang emergency. At ang mga emergency ay nakakagambala, nakakasira ng momentum. Iginuhit niya ang isang matalim na hininga. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara ng control. "Excuse me for a moment," anya sa malamig na boses. Ang bawat salita ay tumpak at walang emosyon. Tumayo siya at lumabas ng silid. Isinara ang mabigat na pinto sa likuran niya, na agad na pinutol ang tensyon sa loob. "What is it?" Sagot niya sa telepono, walang anumang pagbati. Ang nasa kabilang linya ay hindi mga salita, kundi gulat at kaguluhan. "Sir Ricardo! Sir! Si Leo po! Hindi po namin mapatahan!" Isang tunog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw sa likuran ng boses ng yaya na sinundan ng isang matinis at walang salitang sigaw na kilalang kilala ni Ricardo. Napapikit siya ng mariin. Ang tunog na yon, ang tunog ng kanyang pinakamalaking kabiguan. "Nasaan ang therapist niya?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. "Kaalis lang po niya, sir. Sabi niya wala na raw siyang magagawa ngayon." "Sir," winawasak niya po ang sala. "Tulong po." Hindi na hinintay ni Ricardo ang isa pang salita. "I'm on my way." Ibinalik niya ang kanyang ulo sa loob ng boardroom, kung saan 12 executive na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ang naghihintay sa kanyang bawat salita. "The meeting is over," deklara niya, hindi nag-aalok ng paliwanag. "I-email sa akin ang mga final figures." Bago pa man makapag-react ang sinuman, nakatalikod na siya at naglalakad palayo. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay tahimik na lumalakad sa malambot na karpet. Isang imahe ng kapangyarihan na nagmamadaling umuwi sa isang sitwasyong hindi niya makontrol. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong alaala ng mga busina at mabilis na pag-overtake. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaguluhan na naghihintay sa kanya. Ang isa pang patunay na kahit gaano karaming pera ang ibato niya sa problema, ang kanyang anak ay nananatiling isang palaisipan na hindi niya malutas. Pagpasok niya sa malawak na pinto ng kanyang mansyon, ang eksena ay mas masahol pa kaysa sa kanyang naisip. Isang basag na florera ng Ming ang nakakalat sa sahig na gawa sa marmol. Ang mga una ng sofa ay napunit at sa gitna ng lahat ng ito ay si Leo, ang kanyang 10 taong gulang na anak, na paulit-ulit na ibinabangga ang kanyang ulo sa pader habang sumisigaw ng parehong matinis na tunog na narinig niya sa telepono. Ang mga kasambahay ay nagkukumpulan sa isang sulok, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa lalamunan ni Ricardo. Galit sa sitwasyon, galit sa kanyang kawalan ng magawa. "Leo!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Walang epekto. Nang akmang hahakbang siya pasulong, isang babae ang pumasok mula sa pinto ng kusina. Payat siya, nakasuot ng simpleng bestida, at ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig. Ang bagong katulong na dapat magsimula ngayon. Si Lourdes. "Sir," bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Ako po si Lourdes, ang bago niyo pong—" "Not now," putol ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang nagwawalang anak. Ngunit hindi umalis ang babae. Sa halip, sa pagkamangha ni Ricardo, dahan-dahan siyang lumakad palapit sa bata. Hindi siya nagsalita.
Hindi niya sinubukang hawakan si Leo. Huminto siya mga ilang talampakan ng layo at nagsimulang mag-hum, isang simpleng himig, isang pamilyar na lullaby na hindi matandaan ni Ricardo kung saan niya narinig. Ang kanyang pag-hum ay mahina, halos nahihiya, ngunit malinaw ito sa gitna ng kaguluhan. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Ang mga sigaw ni Leo ay nagsimulang humina, nagiging mga hikbi. Ang kanyang mga paggalaw ay bumagal. Dahan-dahan, itinigil niya ang pag-umpog ng kanyang ulo sa pader. Umikot siya, ang kanyang mga mata na karaniwang walang laman at malayo ay nakatuon ngayon sa babae. Sa babaeng simpleng nakatayo roon, nag-aalok lamang ng isang himig. Natahimik ang buong mansyon. Ang tanging maririnig na lang ay ang malambing na paghum ni Lourdes at ang humihinang mga hikbi ni Leo. Nakatayo si Ricardo na parang tinamaan ng kidlat. Ang mga therapist na nagkakahalaga ng libo-libo bawat oras, ang mga espesyalista mula sa ibang bansa, ang mga gamot, lahat sila ay nabigo. Ngunit ang babaeng ito, ang bagong kasambahay na ito, sa loob lamang ng ilang segundo, ay nagawa ang imposible. Nang tuluyan ng tumahimik si Leo, tumigil din si Lourdes. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw kanina. Hindi inalis ni Ricardo ang kanyang tingin sa babae, na ngayon ay nakayuko na ulit, na parang nais niyang maging invisible. Ang kanyang isip, na sanay sa mga transaksyon at resulta, ay nagproseso ng nakita niya hindi bilang isang sandali ng koneksyon, kundi bilang isang resulta na kailangan niyang maunawaan at gayahin. Lumakad siya palapit. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na anyo ni Lourdes. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay magsalita siya, ay hindi mainit o nagpapasalamat. Ito ay isang utos. Ulitin mo yon. Napatingala si Lourdes, isang bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Gawin mo ulit. Ang utos ni Ricardo ay parang yelo na gumuhit sa kanyang likuran. Ulitin mo yon. Gawin mo ulit. At tulad ng isang tau-tauhan na walang sariling isip, sinunod niya. Muli niyang sinimulang iham ang himig. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga sa takot. Napanood niya habang dahan-dahang binuhat ng mga yaya ang kalmadong si Leo patungo sa silid nito. Iiwanan si Lourdes na mag-isa kasama ang malamig at mapanuring titig ng amo ng mansyon. Hindi na muling nagsalita si Ricardo. Tinalikuran lang siya nito at umakyat sa hagdanan. Ngunit naramdaman ni Lourdes ang kanyang mga mata sa kanyang likuran hanggang sa huling sandali. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip ng takot at pag-iingat. Gumalaw si Lourdes sa loob ng malawak at tahimik na bahay na parang isang multo. Tinitiyak na ang kanyang mga yapak ay hindi maririnig. Ang kanyang presensya ay halos hindi mararamdaman. Ang bahay mismo ay parang isang museo. Maganda, mahal, ngunit walang init. Isang bahay hindi isang tahanan. At si Ricardo ang tagapagbantay ng museong ito. Isang hari sa kanyang palasyo ng yelo. Bihira niya itong makita, ngunit palagi niyang nararamdaman ang kanyang presensya. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin, isang bigat sa hangin. Naramdaman niyang sinusuri siya, sinusukat, na parang isa siyang bagong kagamitan na kailangang patunayan ang halaga nito. Ang tanging liwanag sa malamig na lugar na yon ay si Leo. Sa mga sandaling hindi nakatingin ng sinuman, hahanapin niya ang bata. Hindi siya nagsasalita. Nakaupo lamang siya sa isang sulok ng silid laruan ni Leo. Isang silid na puno ng pinakamahal na mga laruan na hindi kailanman nagagalaw at tahimik na magham ng mga lumang himig. At si Leo, sa kanyang sariling tahimik na mundo, ay uupo sa kabilang sulok at makikinig. Isang araw, habang nag-aayos ng mga laruan na hindi naman nagulo, napahawak si Lourdes sa isang maliit na kotseng kahoy.
Ang gaspang nito sa kanyang palad ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Bigla, wala na siya sa mansyon. Nasa isa siyang maliit na hardin at ang araw ay mainit sa kanyang balat. Mayroong halakhak. Ang halakhak ng isang munting bata na tumatakbo. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Tapos, isang sigaw. Ang kanyang sigaw. Ang matinis na tunog ng humaharurot na preno. At ang bigat ng katahimikan pagkatapos. Napabitaw si Lourdes sa kotseng kahoy na para siyang napaso. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang alaala. Palagi itong nandyan, nagkukubli sa ilalim, naghihintay ng isang pagkakataon upang umatake. Ang araw na iyon. Ang araw na iyon na pinili niya ang ensayo kaysa sa pagbabantay. Ang araw na ang kanyang ambisyon ay nagkakahalaga ng buhay ng kanyang anak na babae. Mula noon, isinumpa niya ang mga teklado. Itinapon niya ang bawat tropeo, sinunog ang bawat sheet ng musika. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling hahawak sa piano. Ang mga daliri na dating lumilikha ng mahika ay nagdulot lamang ng kamatayan. Hindi niya deserve ang musika. Habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib, napadpad siya sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Sa dulo nito ay isang pinto na bahagyang nakaawang. Sa utos ng pag-usisa, itinulak niya ito. Ang silid ay natatakpan ng alikabok at nababalot sa mga puting kumot na parang mga multo. Ngunit sa ilalim ng isang partikular na malaking kumot sa gitna, nakilala niya ang hugis, isang grand piano. Ang puso niya ay tumalon. Dahan-dahan, na parang nasa isang panaginip, lumapit siya at itinaas ang isang sulok ng kumot. Ang itim na makintab na kahoy ay sumilip, malamig sa kanyang paghipo. Isang dating kaibigan na ngayon ay multo ng kanyang kahapon. Ang kanyang mga daliri na may sariling isip ay nagsimulang manginig. Itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig sa ere. 1 milimetro lamang ang layo mula sa mga tekladong kulay gatas at itim. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit may isang kilabot na pangaakit na pumigil sa kanya. Isang mahinang kaluskos mula sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Si Leo ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Lourdes, kundi sa piano. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin, isang gutom, isang pananabik na naintindihan ni Lourdes ng lubusan. Nakalimutan niya ang kanyang takot. Nakalimutan niya ang kanyang pangako. Ang tanging nakikita niya ay isang batang lalaki na nawawala sa katahimikan, tulad niya. Umupo siya sa upuan ng piano, ang alikabok ay lumipad sa paligid niya. Itinaas niya ang takip ng teklado. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa mga ito. Nagsimula siya sa isang simpleng himig. Isang piraso ni Chopin na halos nakalimutan na niya. Ang kanyang mga daliri ay kalawangin at nag-aatubili sa simula. Ngunit pagkatapos ay naalala nila. Naalala nila ang saya, ang kalungkutan, ang pag-ibig. Ang musika ay dumaloy sa silid. Ginising ito mula sa mahabang pagkakatulog. Si Leo ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay malapad at puno ng pagkamangha. Huminto siya sa tabi ng piano, nakikinig sa bawat nota. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. At sa pinakamaingat na paraan, ipinatong niya ang kanyang maliit na palad sa ibabaw ng kamay ni Lourdes habang ito ay gumagalaw sa mga teklado. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa braso ni Lourdes. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, hindi sila isang kasambahay at anak ng kanyang amo. Sila ay 2 kaluluwa na nagsasalita sa nag-iisang wika,
na pareho nilang naiintindihan. Anong ginagawa ninyo sa anak ko? Ang boses ni Ricardo ay pumutol sa sandali na parang isang basag na salamin. Matigas, malamig, at walang anumang babala. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay isang maskara nang hindi mabasa na galit. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay ng kanyang anak sa ibabaw ng kamay ni Lourdes. Sa isang iglap, ang mahikang nilikha ng musika ay naglaho. Ang nanginginig na kamay ni Lourdes ay mabilis na bumitaw sa mga teklado na parang napaso. Ang kamay ni Leo ay nahulog sa kanyang kandungan at ang bata ay umatras. Ang koneksyon ay naputol. Ang takot na bumalik sa mukha ni Lourdes ay isang bagay na nakita na ni Ricardo noon. Ito ang takot ng isang empleyado na malapit ng masisante. Ngunit ang nakapukaw sa atensyon ni Ricardo ay hindi ang takot ng babae, kundi ang reaksyon ni Leo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang isang malinaw na emosyon sa mukha ng kanyang anak. Pagkabigo. Isang tahimik na pagtutol sa biglaang pagtigil ng musika. Lumabas kayo, utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ngayon din, hindi na naghintay ng isa pang salita si Lourdes. Mabilis siyang tumayo, halos madapa sa sarili niyang mga paa, at mabilis na lumabas ng silid, habang si Leo ay sumunod sa kanya na parang isang anino. Naiwan si Ricardo sa tahimik at maalikabok na silid. Ang kanyang mga mata ay napako sa piano. Ang instrumentong ito ay pag-aari ng kanyang yumaong ina. Simbolo ito ng emosyon, ng sining, mga bagay na itinuturing niyang hindi praktikal at walang silbi. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi maikakaila. Isang resulta, isang nasusukat na pagbabago sa kilos ng kanyang anak. Ang isip niya ay nagsimulang gumana, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang CEO. Ang problema, ang kondisyon ni Leo, ang layunin, mahanap ang pinaka-epektibong solusyon. Ang bagong variable, si Lourdes at ang kanyang musika. Ang emosyon ay hindi niya maintindihan, pero ang data, naiintindihan niya at kailangan niya ng mas maraming data. Kinabukasan, habang nasa opisina, gumawa siya ng isang tawag. Hindi sa isang child psychologist, kundi sa kanyang security team. Sa loob ng ilang oras, ang mansyon ay nilagyan ng mga maliliit at halos hindi mapansing mga kamera na nakatago sa mga sulok ng silid-laruan, sa sala, at maging sa pasilyo sa labas ng music room. Sa sumunod na 2 araw, ginugol ni Ricardo ang kanyang mga gabi, hindi sa pag-aaral ng mga ulat ng merkado, kundi sa panonood ng mga video feed sa kanyang laptop. Ang nakita niya ay nagpatibay sa kanyang mga obserbasyon. Pinapanood niya si Lourdes na hindi kailanman pinipilit si Leo. Uupo lamang siya at magham, at ang bata ay dahan-dahang lalapit. Nakita niya silang magkasamang nagdidilig ng mga halaman sa hardin sa perpektong katahimikan. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa 3 araw, pinapanood niya ang live feed mula sa sala. Dinala ni Lourdes ang isang maliit na keyboard doon. Nagsimula siyang tumugtog ng isang masayang himig. Nakaupo si Leo sa sahig, naglalaro ng isang set ng mga kahoy na blok. Habang tumutugtog si Lourdes, si Leo ay nakabuo ng isang mataas na tore, mas mataas kaysa sa anumang nagawa niya noon. At nang matapos niya ito, tumingala siya. Hindi sa tore, kundi kay Lourdes. At ngumiti siya. Hindi ito isang maliit na pagngiwi. Ito ay isang tunay, malawak na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiti na hindi pa kailanman nakita ni Ricardo sa mukha ng kanyang anak. Naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na humigpit sa kanyang dibdib. Isang kakaibang halo ng pagkamangha at inggit. Ang isang ngiti. Isang bagay na hindi nabili ng kanyang milyon-milyong piso. Isinara niya ang laptop. Nakagawa na siya ng desisyon. Kinabukasan, ipinatawag niya si Lourdes
Sa kanyang home office, ang silid ay malaki at nakakatakot. Isang testamento sa kapangyarihan ni Ricardo. Umupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa, habang si Lourdes ay nakatayo sa harap niya na parang isang akusado sa isang paglilitis. "Maupo ka," sabi ni Ricardo. Umupo si Lourdes sa dulo ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ricardo. Itinulak niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. "Basahin mo yan." Nanginginig na binuksan ni Lourdes ang folder. Sa loob ay isang kontrata. "Hindi ka na magiging kasambahay," paliwanag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay parang isang business presentation. "Mula ngayon, ikaw ay magiging companion therapist ni Leo. Ang iyong tanging responsibilidad ay ang aking anak. Ang sahod mo ay itataas ko ng 5 beses. Nakita ni Ricardo ang gulat sa mga mata ni Lourdes. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinagdag niya ang mga kondisyon. May mga patakaran. Magkakaroon ng araw-araw na ulat sa pag-unlad. Lahat ng session ay dapat isagawa sa mga lugar na may kamera. At ang music room mananatiling sarado. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, pero kung ano man yan, gusto kong makita at maunawaan. Pagkontrol. Iyon ang kailangan niya. Kung hindi niya kayang unawain ang proseso, kailangan niyang kontrolin ang kapaligiran. Tumingin si Lourdes mula sa kontrata patungo sa kanya. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang pag-atubili, isang kalungkutan na hindi maintindihan ni Ricardo. Akala niya ay dahil ito sa mga patakaran. "Ayoko po," mahinang sabi niya. Kumunot ang noo ni Ricardo. "I'm offering you 5 times your salary para alagaan ang anak ko. Anong problema?" "Ang problema po, sir, ay hindi ito isang trabaho na pwedeng ilagay sa kontrata," sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay bahagyang mas matatag na ngayon. "Ang koneksyon, ang tiwala, hindi po yon sumusunod sa mga patakaran." Sasagot na sana si Ricardo ng isang matalas na komento. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang nangiti. Ang data na hindi maikakaila. Napabuntong hininga siya, isang pambihirang pag-amin ng pagkabigo. "Kung gayon, ano ang gusto mo?" Tumingin si Lourdes ng diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang isang kislap ng lakas sa likod ng kanyang pagiging mahiyain. "Tatanggapin ko po ang alok ninyo," sabi niya. "Pero sa isang kondisyon." "Ano yon?" "Payagan niyo lang po akong gawin ang sa tingin ko'y tama para sa kanya." Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang hamon sa kanyang kapangyarihan. Isang paghingi ng tiwala. Isang bagay na hindi niya basta-basta ibinibigay. Ngunit ang imahe ni Leo na nakangiti ay muling sumagi sa kanyang isipan. "Fine," sabi ni Ricardo. "Pumipirma ako sa kontrata at susundin mo ang iyong kondisyon. Let's see whose method works." Nakahinga ng maluwag si Lourdes. "Salamat po, sir." Nang akmang tatayo na si Lourdes para umalis, biglang nagring ang pribadong linya ni Ricardo. Isang tawag na hindi niya kailanman binabaliwala. Sinagot niya ito. Ang kanyang atensyon ay agad na bumalik sa mundo ng negosyo. "Yes, Javier." Ang boses sa kabilang linya ay apurahan. "Ricardo, may problema tayo." Isang malaking problema. May isang bagong player na sinusubukang agawin ang Alcantara Project. At tarantado siya, pare. Parang alam niya ang bawat galaw natin. Napatayo si Ricardo. "Sino?" Nagkaroon ng isang maikling pag-aatubili bago sumagot si Javier na parang ang pangalan mismo ay mapanganib. Ang pangalan niya ay Miguel Sandoval. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na ayaw nang gisingin ni Lourdes. Ang music room, na dati isang libingan ng mga alaala, ay naging sentro ng kanilang maliit na mundo. Sa pahintulot ni Ricardo, hindi na sila nagtatago. Ang alikabok ay napalitan ng sikat ng araw na malayang pumapasok sa mga bintana. Ang katahimikan ay napalitan ng musika. Naging ritual nila ito tuwing hapon.
si Lourdes sa piano at si Leo sa kanyang tabi. Hindi na lang nakikinig ang bata. Minsan, sa gitna ng isang kanta, iaabot ni Leo ang kanyang maliit na daliri at pipindutin ang isang teklado. Isang maling nota, pero para kay Lourdes, ito ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Pati si Ricardo ay nagbago. Hindi na siya ang malamig na anino na nagmamasid mula sa malayo. Madalas, sa huli ng hapon, makikita niya itong nakatayo sa may pintuan ng music room, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi na siya naguutos o nagtatanong. Nakikinig lang siya. Isang gabi, habang naghahanda si Lourdes ng hapunan, pumasok si Ricardo sa kusina. Isang pambihirang pangyayari. "Kamusta ang araw niyo?" tanong nito. Ang boses niya ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Natigilan si Lourdes sa paghiwa ng gulay. "Okay lang po, sir. Masaya po si Leo kanina." "Nakita ko," sabi ni Ricardo. He seems lighter." Mayroong isang bagay sa paraan ng pagkakasabi niya noon, isang pahiwatig ng pasasalamat, marahil kahit na paghanga, na nagparamdam kay Lourdes ng isang kakaibang init sa kanyang pisngi. Mabait po siyang bata. Hindi agad sumagot si Ricardo. Lumapit ito at sumandal sa counter. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanya. Ang lapit niya ay nagpadala ng isang kuryente sa hangin. "Ikaw, Lourdes?" Nagsimula siyang muli. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Kamusta ang araw mo?" Ang simpleng tanong ay tumama sa kanya na parang isang alon. Kailan ba ang huling beses na may nagtanong sa kanya niyan? Na may nagpakita ng interes sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang kasambahay o isang therapist? Napayuko siya. Itinatago ang namumuong-ong na ngiti sa kanyang mga labi. "Okay lang din po, sir. Salamat po sa pagtatanong." Sa mga sandaling iyon, sa tahimik na kusina, naramdaman ni Lourdes ang isang bagay na mapanganib na umusbong sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon, pag-asa. Isang hapon, habang si Leo ay natutulog, naabutan ni Lourdes si Ricardo na nagtatrabaho sa kanyang home office. Ang pinto ay nakabukas. Kumatok siya ng mahina. "Sir, gusto niyo po ba ng kape?" Tumingala si Ricardo mula sa mga papeles. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Yes, please, thank you." Nang bumalik si Lourdes dala ang tasa ng kape, nakita niyang nagmamadaling tumayo si Ricardo. Kinukuha ang kanyang cellphone. "Excuse me, I have to take this call outside," sabi nito, at naglakad palabas ng silid. Maingat na inilapag ni Lourdes ang kape sa mesa nito. Sisilipin na sana niya ang pag-alis nang mahagip ng kanyang mata ang isang folder na naiwang bukas sa ibabaw ng mesa. Ang logo sa folder ay pamilyar, ang kumpanya ni Ricardo. Ngunit ang nasa loob ay ang nakakuha ng kanyang hininga. Isang profile, isang larawan ng isang lalaki na nakangiti, isang ngiti na dating nagdulot sa kanya ng kilig, ngunit ngayon ay nagdudulot ng purong takot. Isang ngiti na sumisira sa kanyang mga bangungot. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ang pangalan sa malalaking titik, Miguel Sandoval. Ang tasa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. "Miguel, dito? Paano? Bakit?" Ang mga tanong ay bumaha sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Sinusundan ba siya nito? Nahanap na ba siya nito pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? Ang mundo niya, na dahan-dahan niyang binubuo muli, ay nagsimulang gumuho. Ang kapayapaan na nahanap niya sa bahay na ito, ang seguridad, ang namumuong pag-asa, lahat ay isang kasinungalingan. Siya ay isang takas, at ang kanyang nakaraan ay sa wakas ay naabutan na siya. Hindi niya namalayan na nabitawan niya ang folder. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa larawan ni Miguel.
Ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal. Ang mukha ng lalaking sumisisi sa kanya sa pagkamatay ng kanilang anak. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang mga yapak ni Ricardo, ngunit hindi siya makagalaw. Siya ay isang estatwa na gawa sa yelo at takot. Tumigil ang mga yapak, isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang boses ni Ricardo, hindi na malambot, kundi matalas at puno ng hinala. May problema ba, Lourdes? Napatingin si Lourdes sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Sinundan ni Ricardo ang kanyang tingin. Pababa sa nagkalat na mga papeles, sa larawan ni Miguel Sandoval, naningkit ang mga mata ni Ricardo. Ang lahat ng init ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na lamig. Kilala mo ba siya? Ang tanong ni Ricardo ay binitin sa hangin, matalim na parang bubog. Kilala mo ba siya? Ang bawat hibla sa katawan ni Lourdes ay gustong sumigaw ng oo. Ngunit ang takot, ang lumang pamilyar na takot na naging kasama na niya sa loob ng 6 na taon, ay pumigil sa kanyang dila. Kung malalaman ni Ricardo ang katotohanan, palalayasin siya nito. Ilalayo siya kay Leo. At iyon ay isang sakit na hindi na niya kayang harapin muli. Hindi po, sir. Pilit niyang sabi. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Sinubukan niyang iwasan ang kanyang tingin. Itinuon ang kanyang mga mata sa nagkalat na mga papeles sa sahig. Pamilyar lang po ang pangalan. Sandoval. Narinig ko na po yata sa balita. Isang kasinungalingan. Isang mahinang desperadong kasinungalingan. At alam ito ni Ricardo. Nakita niya ang mabilis na pag-iwas ng mga mata nito, ang paraan ng panginginig ng kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga papeles. Sa mundo ni Ricardo, sa mundo ng mga corporate takeovers at high-stakes negotiations, ang ganitong uri ng kilos ay isang malinaw na senyales. Deception. Guilt. Ganoon ba? Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Kinuha niya ang folder mula sa nanginginig na kamay ni Lourdes. Hayaan mo na yan. Ako na ang magliligpit. Walang isa mang salita. Umalis si Lourdes. Ang kanyang paglakad ay mabilis at hindi pantay. Naiwan si Ricardo sa kanyang opisina, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat na ngayon. Tiningnan niya ang larawan ni Miguel Sandoval. Isang karibal sa negosyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon kung saan nawala si Lourdes. Isang babaeng may mahiwagang koneksyon sa kanyang anak. Coincidence? Sa karanasan ni Ricardo, ang mga coincidence ay madalas na pangalan lamang para sa isang maingat na binalak na estratehiya ng kalaban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. Javier, sabi niya pagkasagot sa tawag. Kailangan ko ng pabor. Mayroon akong isang pangalan, Lourdes Reyes, at isa pa, Miguel Sandoval. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat record ng kapanganakan, bawat ulat ng eskwelahan, bawat address. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung ang 2 pangalan na yan ay nag-cruise na ba, kahit isang beses lang, sa buong buhay nila. Gaano kalalim, Ricardo? Tanong ng boses sa kabilang linya. Hanggang sa buto, sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Gawin mo ito ng tahimik. At mabilis, ang sumunod na araw ay isang pagpapahirap. Pinanatili ni Ricardo ang isang normal na kilos, ngunit ang bawat ngiti ni Lourdes, bawat malambing na nota mula sa piano, ay parang isang insulto. Pinanood niya ang interaksyon nila ni Leo, hindi na bilang isang ama na namamangha, kundi bilang isang investigador na naghahanap ng mga ebidensya ng pagkukunwari. Ang kanilang koneksyon, na dati isang himala, ngayon ay tila isang kalkuladong pagganap. Sa ikalawang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang madilim na opisina, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject, Confidential, Sandoval and Reyes.
Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ito. Ang email ay naglalaman ng ilang mga kalakip. Binuksan niya ang una. Isang nascan na kopya ng isang marriage certificate. Ang mga pangalan ay tumalon sa screen na sumusunog sa kanyang mga mata. Miguel Sandoval and Lourdes Reyes. Isang alon ng malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi lang sila magkakilala. Hindi lang sila dating magkaibigan. Sila ay mag-asawa. Ang babaeng nasa ilalim ng kanyang bubong. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak ay asawa ng lalaking sumusubok na wasakin siya. Binuksan niya ang pangalawang file, isang koleksyon ng mga lumang artikulo sa pahayagan. Piano prodigy Lourdes Reyes wows the international stage. Local pianist to compete in Vienna. Ang mga larawan ay nagpakita ng isang mas bata, masiglang Lourdes, na nakangiti sa tabi ng isang grand piano, hawak ang mga tropeo. Isa pang kasinungalingan. Ang kanyang pagiging mahiyain, ang kanyang simpleng kilos, lahat ay isang pagbabalat kayo. At pagkatapos, binuksan niya ang huling file, isang mas madilim na artikulo mula sa isang lokal na tabloid. Tragedy strikes musician's family. Daughter dies in roadside accident. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakabigat na halos hindi na siya makahinga. Ang bawat kabaitan, bawat sandali ng kahinaan na ipinakita niya sa kanya ay bumalik para multuhin siya. Siya ay isang espiya, isang Trojan horse na ipinadala sa puso ng kanyang kaharian na naglalayong sa kanyang nag-iisang kahinaan, si Leo. Nagprint siya ng bawat dokumento. Sa bawat paglabas ng papel mula sa printer, lalong tumitibay ang kanyang galit. Hindi na siya naghintay pa. Dala ang mga papeles, bumaba siya. Naabutan niya si Lourdes sa sala na nag-aayos ng mga laruan ni Leo. Ang eksena ay napaka-domestiko, napaka-inosente, at iyon ang lalong nagpagalit sa kanya. Hindi siya nagsalita. Inihagis niya ang mga papeles sa coffee table sa harap niya. Ang mga ito ay nagkalat. Ang marriage certificate ay dumapo sa ibabaw. Napatingin si Lourdes mula sa mga papeles patungo sa mukha ni Ricardo. Isang mukha na ngayon ay isang maskara ng purong galit. Sir, anong... Huwag mo akong tawaging sir, sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay puno ng lason. 6 na linggo, Lourdes. 6 na linggo kang nasa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, inaalagaan ang anak ko, at sa buong panahong yon, nagsisinungaling ka. Tumayo si Lourdes, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Magpaliwanag! Sigaw niya, ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Magpaliwanag kung bakit ang asawa ng mortal kong kaaway ay nagpapanggap na kasambahay sa pamamahay ko? Magpaliwanag kung paano mo ginamit ang anak ko, ang anak kong may kapansanan, para makuha ang tiwala ko? Hinawakan niya ang balikat nito. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. Magsalita ka. Isa ka bang espiya? Ipinadala ka ba niya para sirain ako? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Lourdes. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Hindi siya makasagot. Ang katotohanan ay napakomplikado, napakasakit, para ipaliwanag sa gitna ng ganitong galit. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin sa mga tainga ni Ricardo. Binitawan niya ito na parang isang maruming basahan. Umalis ka, ngayon din. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sigawan at mga umiiyak, isang maliit na boses ang pumutol sa lahat. Mama! Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may hagdanan si Leo. Ang kanyang mga mata ay malapad at puno ng takot. Nakatingin siya ng diretso kay Lourdes at inulit niya ang salita. Mas malinaw sa pagkakataong ito, isang salita na hindi pa kailanman binigkas ni Leo sa buong buhay niya. Mama. Ang salitang mama ay lumutang sa pagitan nila na nagpapatigil sa nag-aalab na galit ni Ricardo at nagpapatigil sa pag-agos ng mga luha ni Lourdes. Para kay Ricardo,
Ito ay isang bala na tumama sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo at laman, ay hindi kailanman tumawag sa kanya ng papa. Ngunit sa babaeng ito, isang estranghero, isang sinungaling, ibinigay ni Leo ang pinakamahalagang salita. Ang sakit ay mas matalas kaysa sa pagkakanulo. Para kay Lourdes, ang salita ay parehong isang balsamo at isang lason. Ang marinig ang salitang yun muli, na binigkas ng isang bata na minahal niya na parang sarili niya ay isang purong kaligayahan. Ngunit ang makita ang takot sa mga mata ni Leo habang sinasabi niya ito, isang takot na dulot niya, dulot ng kaguluhan na dinala niya sa bahay na ito, ay isang pagpapahirap. Mabilis na kumilos si Lourdes, nilampasan niya si Ricardo at lumuhod sa harap ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinawakan ang maliliit na balikat ng bata. "Leo," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng lambing. "Shh! Okay lang. Ligtas ka." Ngunit si Leo ay nakatingin lamang kay Ricardo, sa galit na nakaukit pa rin sa mukha ng kanyang ama. At pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Lourdes na para bang nagtatanong kung sino ang dapat niyang katakutan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lourdes ang isang nakakasindak na katotohanan. Ang kanyang presensya, na dating isang mapagkukunan ng kapayapaan para kay Leo, ay naging sanhi na ngayon ng kanyang pagkabalisa. Ang paraiso na natagpuan niya sa loob ng mga pader na ito ay naging isang battlefield, at si Leo ay naipit sa gitna. At si Miguel, naramdaman niya ang malamig na kamay ng impluwensya ni Miguel kahit na wala ito roon. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Ang wasakin ang anumang bakas ng kaligayahan na maaaring mahanap ni Lourdes. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi na muli. Hindi niya hahayaang masaktan ang isa pang bata dahil sa kanya. Tumayo siya at hinarap si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa, kundi puno ng isang tahimik at basag na determinasyon. "Aalis na po ako." Si Ricardo, na nakatayo pa ring tulala, ay hindi sumagot. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng magkasalungat na emosyon. Ang galit sa pagkakanulo, ang sakit sa salitang narinig niya mula sa kanyang anak, at ang hindi maikakailang katotohanan na si Lourdes, ang espiya, ang sinungaling, ay ang tanging tao na nakagawa ng himala para kay Leo. "Ihahatid ko lang po si Leo sa kanyang silid," sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay walang laman. Binuhat niya si Leo na agad na yumakap sa kanya. Ang maliit na mukha nito ay nakasubsob sa kanyang leeg. Dinala ni Lourdes si Leo sa kanyang silid tulugan at dahan-dahang inilagay sa kama. Kinanta niya ang kanilang lalabay, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat nota ay parang isang paalam. Nang makatulog ang bata, ang kanyang hininga ay malalim at pantay. Hinalikan ni Lourdes ang kanyang noo, isang halik na puno ng lahat ng mga salitang hindi niya masabi. "Paalam, mahal ko," bulong niya sa natutulog na bata. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid sa ibaba. Hindi na kailangan pang mag-empake. Ang iilan niyang mga ari-arian ay kasya sa isang maliit na bag. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang panulat. "Sir Ricardo, patawarin niyo po ako. Hindi ko po intensyon na saktan kayo o si Leo. Ang nakaraan ko po ay isang bagay na sinubukan kong takasan, ngunit hindi po pala yun posible. Huwag niyo po sanang isipin na ang lahat ay kasinungalingan. Ang pagmamahal ko po kay Leo ay totoo. Aalis na po ako para hindi na makagulo pa. Alagaan niyo po siyang mabuti." Lourdes, inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan, kung saan tiyak na makikita ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang silid na naging kanyang santuwaryo. Tahimik siya nang lumabas ng bahay. Ang pinto sa likod ay marahang nagsara sa likuran niya. Ang kadiliman ng gabi ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na yakap. Habang naglalakad siya palayo sa malaking mansyon, bawat hakbang
ay parang isang piraso ng kanyang puso ang naiiwan. Iniwan niya ang tanging lugar kung saan muli siyang nakaramdam ng pagiging buo. Iniwan niya ang batang nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ginawa niya ito upang protektahan sila mula sa isang multo na siya lamang ang nakakakita. At habang naglalakad siya patungo sa kawalan, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat na bumabalik sa kanyang kaluluwa. Ang bigat ng pag-iisa. Kinaumagahan, ginising si Ricardo ng isang nakabibibinging katahimikan. Hindi ang karaniwang katahimikan ng kanyang mansyon, kundi isang mas malalim, mas mabigat na katahimikan. Nakita niya ang bakanting silid ni Lourdes, nakita niya ang sulat, at sa parehong sandali, ang kanyang telepono ay tumunog. "Ricardo, masamang balita," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Sandoval, naglunsad siya ng hostile takeover bid. Ngayong umaga lang. Napatingin si Ricardo sa bintana, sa daan kung saan naglakad si Lourdes papalayo. At hindi lang yan pare, dagdag ni Javier. Ang impormasyon na ginagamit niya, mga internal financial projections, mga diskarte sa pagbid, parang may nagbigay sa kanya ng mga susi sa ating kaharian. Ang pag-alis ni Lourdes, ang pag-atake ni Sandoval, para kay Ricardo, ang timing ay hindi isang coincidence. Ito ay isang kumpirmasyon, ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala. Ang babae ay hindi lamang umalis, nag-iwan siya ng isang bomba sa kanyang pag-alis. Ang balita ng hostile takeover ay kumalat na parang apoy sa mundo ng korporasyon. Ang pangalan ni Ricardo, na dati simbolo ng hindi matinag na kapangyarihan, ay biglang naging sentro ng espekulasyon at pagdududa. Para kay Ricardo, ang mga sumunod na araw ay isang digmaan. Ginugol niya ang bawat gising na oras sa boardroom, sa mga tawag sa telepono kasama ang mga abogado, sa mga pagpupulong kasama ang mga investors. Ang kanyang mansyon ay naging isang war room. Ang pagod ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran. Ang kanyang galit kay Lourdes ay naging gasolina. Ang bawat pag-atake ni Miguel Sandoval ay isang paalala ng kanyang pagkakanulo. Ang bawat piraso ng internal data na ginamit laban sa kanya ay isang patunay ng kanyang kasalanan. Pinalitan niya ang sakit ng pagtataksil ng isang malamig at matalas na galit. Ito ay madaling harapin, mas produktibo, ngunit habang ipinaglalaban niya ang kanyang imperyo, ang kanyang kaharian sa bahay ay gumuho. Nang walang musika ni Lourdes, ang mansyon ay bumalik sa dati nitong malamig na katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay mas masahol pa. Ito ay katahimikan na puno ng kawalan. Si Leo ay bumalik sa kanyang shell, ngunit ang shell na ito ay mas madilim at mas malalim kaysa dati. Tumanggi siyang lumabas ng kanyang silid. Tumanggi siyang kumain. Ang mga yaya ay nagulat na nakaupo lamang siya sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mamahaling laruan ay hindi nagagalaw. Isang gabi, pagkatapos ng 16 na oras na pulong, umuwi si Ricardo na pagod na pagod. Naabutan niya ang personal na doktor ni Leo na naghihintay sa sala. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Ricardo?" sabi ng doktor. "Kailangan nating mag-usap. Nag-aalala ako. Malaki ang ibinagsak ng timbang ni Leo. He's regressing and it's happening fast. Kung magpapatuloy ito, baka kailangan na nating i-admit siya sa ospital para sa hydration at nutrition." Ang mga salita ng doktor ay parang mga suntok sa sikmura ni Ricardo. Ospital. Ang kanyang anak sa isang ospital. Ito ay isang antas ng kabiguan na hindi pa niya naranasan. "I'm paying you and a team of the best specialists in the country. Do something!" sigaw ni Ricardo. Ang kanyang pagod ay nag-aapoy sa galit. "We're trying, Ricardo," mahinahong sagot ng doktor. Pero hindi ito isang bagay na malulutas ng gamot. It's psychological. Something triggered this. A major emotional trauma. Alam ni Ricardo kung ano o sino
Ang trigger. Pagkaalis ng doktor, umakyat si Ricardo sa silid ni Leo. Ang eksena ay eksakto tulad ng inilarawan ng mga yaya. Nakaupo ang kanyang anak sa sahig. Ang likod nito ay nakasandal sa kama. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ngunit may isang bagay na bago. Sa mga kamay ni Leo, mahigpit niyang hawak ang isang bagay. Isang lukot na piraso ng papel. Lumapit si Ricardo. Ito ay isang lumang sheet music. Isang simpleng piraso, ang mga nota ay isinulat ng kamay. Kilala niya ang sulat kamay na yon. Leo? Mahinang tawag ni Ricardo. Walang sagot. Anak, magsalita ka. Please. Katahimikan. Napaupo si Ricardo sa sahig sa tapat ng kanyang anak. Ang makapangyarihang CEO, ang henyo sa boardroom, ay walang magawa sa harap ng tahimik na pagdurusa ng kanyang sariling anak. Tiningnan niya ang kanyang paligid, ang mga mamahaling laruan, ang malawak na silid. Ibinigay niya kay Leo ang lahat ng mabibili ng pera. Ngunit ang tanging bagay na hinahanap nito ay ang isang bagay na pinalayas niya. Lahat ng kanyang ipinaglalaban sa boardroom, ang mga deal, ang mga numero, ang kapangyarihan, ay biglang naging walang kabuluhan. Anong silbi ng pag-aari ng buong mundo kung mawawala sa kanya ang kanyang anak? Sa sandaling iyon ng desperasyon, nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot niya. Ang kanyang boses ay pagod. Kamusta na, Ricardo? Ang boses ay makinis, puno ng paghamak, at agad na nakilala ni Ricardo. Miguel Sandoval. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang galit ay muling nag-alab. Wala naman, sabi ni Miguel na parang nag-i-enjoy. Gusto ko lang kamustahin ang sitwasyon. Narinig ko na medyo abala ka raw sa opisina at sa bahay. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na, sabi ni Ricardo. Oh, mayroon akong sasabihin, tumawa si Miguel. Nasisiyahan ka ba sa regalo ng dati kong asawa? Ang dugo ni Ricardo ay nanlamig. Anong sinasabi mo? Si Lourdes, ang aking mahal na si Lourdes. Palagi siyang may malambot na puso para sa mga sirang bagay. Mukhang nakahanap siya ng bago niyang charity case sa anak mo, sabi ni Miguel. Pero huwag kang mag-alala. Ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Ang bawat piraso ng impormasyon na nakuha niya, diretso sa akin. Isang kasinungalingan. Alam ni Ricardo, sa kaibuturan niya, na hindi ganoon si Lourdes, ngunit ang lason ay naipasok na. Tapos ka na? Tanong ni Ricardo. Halos? Sabi ni Miguel. Mayroon lang akong isang huling bagay na ipapadala sa'yo. Isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa anghel na pinapasok mo sa bahay mo. Check your email. Bago pa man makasagot si Ricardo, ibinaba na ni Miguel ang tawag. Isang segundo pagkatapos, isang notification ang lumitaw sa kanyang telepono. Isang email mula sa isang hindi kilalang address. Binuksan niya ito. Mayroon itong isang attachment, isang nascan na artikulo ng pahayagan. Ang headline ay malaki at sensational. Ina, pinabayaan ang anak para sa karera sa musika. Nagsimulang basahin ni Ricardo ang mga detalye ng aksidente, ang mga panayam sa mga saksi na nagpinta kay Lourdes bilang isang ambisyosang ina na mas inuna ang kanyang piano kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak na may kapansanan. Basahin mo. Isang text message mula sa parehong numero ang dumating. Ang mga salita ay tila bumubulong mula sa screen ng telepono. Para malaman mo kung anong klaseng demonyo ang pinapasok mo sa bahay mo. Nakatitig si Ricardo sa screen ng kanyang telepono. Ang mga salita sa artikulo ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Demonyo. Iyon ang salitang ginamit ni Miguel. Isang salitang napakalupit, napakapinal, na idinisenyo upang sirain ang anumang natitirang bakas ng pagdududa. Ngunit habang binabasa niya ang mga pangungusap ng paulit-ulit,
Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi tagumpay na napatunayan niyang tama ang kanyang mga hinala. Ang naramdaman niya ay isang malalim, umaalingaw-ngaw na kalungkutan. Bigla, ang lahat ng mga piraso ay nagsimulang magkasya, ngunit hindi sa paraang gusto ni Miguel. Ang mga mata ni Lourdes na laging may bakas ng kalungkutan kahit na siya ay nakangiti. Ang panginginig ng kanyang mga daliri nang una niyang makita ang piano. Ang kanyang pag-aatubili na tanggapin ang trabaho, ang kanyang pagtanggi na ilagay ang koneksyon sa isang kontrata. Hindi ito ang mga kilos ng isang tusong espiya. Ito ang mga kilos ng isang taong wasak. Tiningnan niya ang petsa ng artikulo. 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon ng pagdadala ng ganitong kabigat na pasanin. 6 na taon ng paniniwala na siya ang may kasalanan. At si Miguel ang nagpapadala nito. Hindi bilang isang babala, kundi bilang isang sandata. Isang sandata na hindi lamang idinisenyo para saktan si Ricardo, kundi para durugin si Lourdes. Anong klaseng tao ang gumagamit ng pagkamatay ng sarili nilang anak bilang panira sa ina nito? Sa sandaling iyon, ang galit ni Ricardo ay lumipat ng target. Hindi na ito para kay Lourdes, ito ay para kay Miguel Sandoval at sa sarili niya. Anong klaseng demonyo ang pinapasok mo sa bahay mo? Tiningnan niya ang kanyang anak na nakaupo pa rin sa sahig, mahigpit na hawak ang sheet music. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo, ngunit pinalayas ang tanging tao na nagdala ng liwanag sa buhay ng kanyang anak. Ang demonyo ay hindi si Lourdes. Ang demonyo ay ang kalungkutan. Ang demonyo ay ang paghihiganti. At si Ricardo, siya ang naging kasabwat nito. Pinili niya ang kanyang pride kaysa sa kaligayahan ng kanyang anak. Pinili niya ang hinala kaysa sa tiwala. Tumayo siya. Ang digmaan para sa kanyang kumpanya ay biglang naging maliit at walang kabuluhan. Mayroong isang mas mahalagang laban na kailangan niyang ipanalo. Bumaba siya sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay may bagong layunin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng pinuno ng kanyang security team. Hanapin ninyo siya, utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi apurahan. Sir? Si Sandoval po ba? Hindi, mariing sabi ni Ricardo. Huwag niyong hanapin ang espiya. Hanapin niyo si Lourdes Reyes. Gamitin ninyo ang lahat ng resources. Suriin ang bawat credit card transaction, bawat CCTV camera, bawat posibleng lead. Kailangan siya ng anak ko. Nagkaroon ng isang sandali ng pag-aatubili. At pagkatapos, idinagdag niya sa mas mahinang boses isang pag-amin na halos hindi niya kayang bigkasin ng malakas. Kailangan ko siya. 24 na oras, iyon ang haba ng pinakamatagal na araw sa buhay ni Ricardo. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Nakaupo lamang siya sa tabi ng kanyang anak, naghihintay. Bawat tawag sa telepono ay nagpapatayo sa kanya at bawat maling lead ay nagpapabagsak sa kanya. Sa wakas, sa 2 gabi, dumating ang tawag. Nahanap na namin siya, sir. Nasaan siya? Isang maliit na karinderya sa Sampaloc. Naguhugas siya ng pinggan. Ang imahe ay isang suntok sa kanyang dibdib. Isang world-class pianist, isang babaeng may kakayahang gumawa ng mga himala, ay naguhugas ng mga maruruming pinggan sa isang karinderya. Manatili kayo dyan. Huwag ninyong hayaang mawala siya sa paningin ninyo. Papunta na ako. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Sa kanyang mamahaling suit na gusot na mula sa 2 araw na hindi pag-uwi, nagmaneho siya sa mga lansangan ng Maynila. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pagliko. Nakita niya ang karinderya. Maliit, masikip at maingay. Sa loob, sa likod ng isang counter, nakita niya siya. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong buhon. Ang kanyang mukha ay pagod, mas payat kaysa sa huli niyang makita. Ngunit ito ay siya. Pumasok siya sa loob. Ang ingay ng mga customer
ay unti-unting humina habang napapansin nila ang matangkad at nakasuot ng suit na lalaki na halatang hindi nababagay sa lugar. Napatingala si Lourdes mula sa lababo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot nang makita siya. Akala niya ay naparoon ito upang saktan pa siya para tapusin ang sinimulan nito. Ngunit si Ricardo ay huminto ilang talampakan ang layo. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagsisisi. Ang lahat ng mga salita na inihanda niya sa kanyang isip ay naglaho. Ang lahat ng mga paliwanag, ang lahat ng mga pangako. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga mata na nakakita ng sobrang sakit. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang basag. "Bumalik ka na." Tumingin si Lourdes sa sahig, umiling-iling. "Hindi po pwede. Guguluhin ko lang po kayo." "Wala nang mas gugulo pa sa buhay namin ngayon," sabi ni Ricardo. "Si Leo, hindi siya kumakain. Hindi na siya nagsasalita. Hinahanap ka niya, Lourdes." Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita ni Ricardo ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Bumalik ka na," ulit niya. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. "Para kay Leo." Nag-atubili siya at pagkatapos ay sinabi niya ang katotohanang natuklasan niya sa loob ng 2 araw na yon. "At para sa akin, ang pagbabalik ni Lourdes sa mansyon ay tahimik. Walang malalaking salita, walang dramatikong eksena, ngunit ang pagbabago sa kapaligiran ay agaran at malalim, na parang ang isang bahay na kulay abo ay biglang nagkaroon muli ng kulay. Ang unang reunion ay nangyari sa silid ni Leo. Nang makita ng bata si Lourdes na nakatayo sa may pintuan, ang walang laman niyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap. Dahan-dahan, tumayo siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, gumawa siya ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa tumatakbo na siya. Niyakap niya si Lourdes ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa mga hikbi na sa wakas ay nakalaya. Niyakap din siya ni Lourdes. Ang kanyang sariling mga luha ay tahimik na dumadaloy, bumabagsak sa buhok ng bata. "Nandito na ako," bulong niya. "Nandito na ako. Hindi na ako aalis." Mula sa may pintuan, pinanood ni Ricardo ang eksena at naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ito ay isang halo ng kagalakan, kaluwagan, at isang malalim na hiya para sa sakit na idinulot niya. Kinagabihan, pagkatapos makatulog ni Leo, sa unang pagkakataon na may ngiti sa kanyang muka, nagkita sina Ricardo at Lourdes sa sala. Walang mga kamera, walang mga kontrata. 2 tao lamang na napapalibutan ng mga guho ng kanilang mga pagkakamali. "Salamat," sabi ni Ricardo. Ang salita ay hindi sapat. Umiling si Lourdes. "Dapat po akong humingi ng tawad. Dapat po sinabi ko sa inyo ang totoo mula sa simula." "Hindi," sabi ni Ricardo. "Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hinusgahan kita nang hindi ko alam ang buong kwento. Hayaan ko ang aking pride at galit." Nabulagin ako. Kinuha niya ang isang malalim na hininga. "Nakita ko ang artikulo, Lourdes, ang ipinadala ni Miguel. At gusto kong malaman mo na hindi ako naniniwala sa kahit isang salita nito." Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon ng pagdadala ng bigat ng kasalanan, narinig ni Lourdes ang mga salitang kailangan niya. Ang kanyang mga balikat ay gumaan na parang isang pisikal na bigat ang naalis. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, Ricardo." Pag-amin niya, "Ang kumpanya mo, si Miguel, ayaw kong maging dahilan ng iyong pagbagsak." Tumingin si Ricardo sa paligid ng kanyang malawak na sala, sa mga mamahaling kasangkapan, sa mga artwork sa pader. Lahat ng ito ay mga simbolo ng tagumpay, ngunit ang mga ito ay walang laman. Sa loob ng maraming araw,
Ipinaglaban ko ang aking kumpanya na parang buhay ko na ang nakasalalay dito. Sabi niya. Ngunit nang makita ko si Leo na nawawala sa aking harapan, napagtanto ko na nanalo ako sa maling laban. Mayroong isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ang malamig na determinasyon ng isang CEO, kundi ang mainit na determinasyon ng isang ama at isang lalaki. Hindi na ito tungkol sa kumpanya, ito ay tungkol sa atin, tungkol sa pamilya, at kailangan nating harapin si Miguel nang magkasama. Kinabukasan, tumawag si Ricardo kay Miguel, ngunit hindi para makipag-ayos sa isang business deal. Magkita tayo, sabi ni Ricardo, hindi sa opisina, sa lumang parke sa tapat ng St. Therese Chapel, at isasama ko si Lourdes. Ang parke ay isang lugar na puno ng mga alaala para kina Lourdes at Miguel. Doon sila unang nag-date. Doon nila ipinasyal ang kanilang anak na babae. Ito ay isang sinasadyang pagpili ni Ricardo. Isang paalala na ang laban na ito ay personal. Dumating si Miguel, kumpiyansa at mayabang. Ngunit ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala nang makita niya si Lourdes na nakatayo sa tabi ni Ricardo, hindi bilang isang talunang biktima, kundi bilang isang taong may bagong lakas. Lourdes, mahal, sarkastikong sabi ni Miguel. Nagagalak akong makita na nakahanap ka ng bagong sponsor. Bagay sa'yo ang pera. Hindi natinag si Lourdes. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking naging kanyang berdugo. Nandito ako, Miguel, hindi para makipag-away. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Nandito ako para sabihin sa'yo na tapos na. Tapos na? Tumawa si Miguel. Halos hindi pa nga ako nagsisimula. Titingnan ko habang gumuho ang mundo ng lalaking ito, tulad ng pagguho ng sa atin. Ang mundo natin ay gumuho dahil sa isang trahedya, Miguel. Hindi dahil sa kasalanan ni Numan, sabi ni Lourdes. Oo, nagkamali ako. Dapat ay kasama ko siya nung araw na yon. At habang buhay kong dadalhin ang pagsisising iyon. Pero hindi mo rin siya kasama. Pareho tayong nawala sa sarili nating mga ambisyon. Ang mga salita ay tumama kay Miguel na parang sampal. Sinisi kita sa loob ng 6 na taon, patuloy ni Lourdes. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ang mas masahol pa, sinisi ko ang aking sarili at ang paghihiganti mo, ang galit mo. Ginamit mo lang yon para takpan ang sarili mong sakit, pero hindi na ako magiging parte niyan. Huminga siya ng malalim. Pinatawad ko na ang sarili ko, Miguel. Sana balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Nang walang masabi si Miguel, si Ricardo na ang nagsalita. Nawala na sa akin ang kumpanya, Miguel. Pwede mo nang kunin. Panalo ka na. Napatingin si Miguel kay Ricardo, naguguluhan. Ganoon lang? Isusuko mo na lang? Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Lourdes. Ang simpleng kilos ay mas malakas kaysa sa anumang corporate merger. Nawala sa akin ang kumpanya, oo, sabi ni Ricardo. Pero nahanap ko ang pamilya ko. Tiningnan ni Miguel ang kanilang magkahawak na mga kamay. Tiningnan niya ang mukha ni Lourdes. Hindi na puno ng takot, kundi ng kapayapaan. Tiningnan niya si Ricardo. Hindi bilang isang talunang CEO, kundi bilang isang lalaking protektor. Ang buong pundasyon ng kanyang paghihiganti, ang ideya na inaagaw niya ang kaligayahan ni Lourdes, ay gumuho. Dahil ang kaligayahan nila ay hindi nakabase sa pera o kapangyarihan, ito ay isang bagay na hindi niya kayang hawakan, hindi niya kayang sirain. Ang kanyang plano ay nagtagumpay sa bawat aspeto ng negosyo, ngunit ito ay isang ganap na kabiguan sa antas ng tao. Walang anumang salita. Tumalikod si Miguel at naglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang anyo ng isang lalaking nanalo sa digmaan, ngunit natalo sa kanyang sarili. Iniwan niya sila, hindi sa isang pagsabog ng tagumpay, kundi sa isang nakabibinging katahimikan na nag-iiwan ng isang katanungan
kung saan siya pupunta mula rito. Lumipas ang 6 na buwan. Ang taglagas ay nagbigay daan sa isang mas banayad na panahon at kasama nito, isang bagong panahon din sa buhay ni Ricardo, Lourdes at Leo. Totoo sa kanyang sinabi, binitawan ni Ricardo ang kontrol sa kanyang multibilyong pisong korporasyon. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga share na nag-iwan lamang ng sapat para sa isang komportableng pamumuhay, malayo sa marangyang buhay na dati niyang kinasanayan. Ang malaking mansyon na dating isang simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naibenta na. Nakatira na sila ngayon sa isang mas maliit, mas komportableng bahay sa isang tahimik na suburb. Mayroon itong isang malawak na hardin sa likod bahay kung saan ang sikat ng araw ay malayang pumapasok at isang silid na may malalaking bintana na perpekto para sa isang piano. Isang hapon, nakatayo si Ricardo sa hardin, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi ng isang simpleng polo shirt at maong. Tinuturuan niya si Leo kung paano magdilig ng mga rosas. "Dahan-dahan lang, champ," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng init at pasensya na hindi niya kailanman inakalang taglay niya. "Ganyan nga, ayaw nating malunod sila." Ngumiti si Leo, isang madalas na nangyayari ngayon, at maingat na itinutok ang hose sa base ng halaman. Ang kanyang mga paggalaw ay mas tiyak na, ang kanyang presensya ay mas kalmado. Hindi na siya isang batang nawawala sa kanyang sariling mundo. Siya ay isang batang naglalakbay sa mundo na may 2 gabay na laging nasa kanyang tabi. Mula sa bintana ng kusina, pinanood sila ni Lourdes at isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang yaya o ang therapist. Siya si Lourdes. Ang pondo na itinayo ni Ricardo mula sa isang bahagi ng kanyang kayamanan, ang Leo's Voice Foundation, ay ngayon ay ang kanyang passion project. Siya ang naging program director nito, na lumilikha ng mga music therapy program para sa mga batang may autism na mula sa mga pamilyang hindi kayang bayaran ang mga mamahaling espesyalista. Ang kanyang mga daliri, na dating nagdulot sa kanya ng sakit, ay nagbibigay na ngayon ng pag-asa sa 12-dosenang mga pamilya. Mamaya ng gabing iyon, pagkatapos matulog ni Leo, naupo sila ni Ricardo sa beranda, nagbabahagi ng isang tasa ng tsa. Ang gabi ay tahimik, napupuno lamang ng tunog ng mga kuliglig. "Masaya ka ba dito, Lourdes?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay sinisiyasat ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan. Tumingin si Lourdes sa kanilang maliit na hardin sa mga bituin sa itaas. "Hindi ko na maalala kung kailan ako huling naging ganito kasaya, Ricardo." Sagot niya ng may katapatan. "Nahanap ko ang kapayapaan." "Ako rin," sabi ni Ricardo. "Akala ko noon, ang kapayapaan ay nangangahulugang walang problema, walang kaguluhan. Pero natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang mga kaguluhan, kasama ang mga tamang tao." Hinawakan niya ang kamay nito. "Lourdes, alam kong hindi tradisyonal ang ating simula at hindi rin tradisyonal ang ating pamilya. Pero," huminga siya ng malalim, "ang lalaking dati kayang mag-utos sa mga boardroom ay biglang naghahanap ng tamang mga salita. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka at si Leo. Hindi ko na gustong subukan pa." Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng pagmamahal. "Hindi ako nag-aalok ng isang kontrata. Hindi ako nag-aalok ng isang kasunduan. Nag-aalok ako ng isang pangako. Isang pangako ng isang buhay na puno ng musika, ng mga hindi perpektong araw at ng maraming pagmamahal. Lourdes, pakasalan mo ako." Ang mga luha ay namuo sa mga mata ni Lourdes, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kagalakan. "Oo," bulong niya. "Oo, Ricardo, pakakasalan kita." Hindi na nila kailangan ng marami pang salita. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na nagsasabi ng lahat. Isang halik ng pagpapatawad, ng pasasalamat,
at ng isang magandang simula. Kinabukasan, ang bahay ay napuno ng musika. Nasa music room silang tatlo. Si Lourdes ay nakaupo sa piano. Sa kanyang kandungan ay si Leo. Ang kanyang maliliit na daliri ay paminsan-minsan na sumasabay sa mga daliri ng kanyang ina. Nakatayo sa likuran nila si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Sama-sama, tumugtog sila ng isang simpleng himig. Hindi ito perpekto. May mga maling nota dito at doon, ngunit ito ay kanila. Habang ang musika ay dumadaloy sa silid, pinupuno ang bawat sulok ng pag-asa at pagmamahal. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang pamilya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano makaramdam. Ang batang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ito ang pamilyang pinlano niya. Ito ay mas magulo, mas hindi inaasahan at walang katapusang mas mahusay. Ito ay isang pamilyang itinayo hindi sa dugo o kayamanan, kundi sa mga basag na piraso ng kanilang mga nakaraan, na pinagdugtong ng musika, pangunawa, at isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang trahedya. At sa gitna ng kanilang hindi perpektong himig, natagpuan nila ang kanilang perpektong wakas.